Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay July 17, 2024 at puro ceiling play yung Grabe yung galawan ng mga oil stocks natin, di ba? So nagkaroon kasi ng balita na nilift yung moratorium sa exploration sa Reed Bank, di ba, sa West Philippine Sea natin. Kaya medyo sumipa ulit yung ating mga speculative na stock. So may nag-report na sa principal kanina at hindi naman din nila alam masyado kung ano yung catalyst daw, di ba? So, pero ang pinaka-catalyst talaga natin sa kanya is yung balita na yun nga medyo open na siya. Kasi yung Malampaya field gas field natin, di ba, malapit na nga maubos. Kaya naghanap ngayon yung ating government ng bagong mapagkukuhanan ng oil at saka gas. Ayan. So, kailangan din natin yan para bumaba ang presyo ng mga kuryente sa Pilipinas. Okay, so ito yung galaw natin at bullish na yata tayo. Nagbo-bull si nagte-try mag-bull run si PSE, ayan So meron tayong 715.55 million po na pumasok dito sa market. So kumpleto na, bumalik na yung 1 billion na nag-cut loss last time, di ba? Wala dito sa chart, hindi natin makita. Pero yun, nalugi din pala yung mga investors natin. Yun, kasi ang laki na lumabas last time more than 1 billion. Tapos ngayon halos 1 billion na yung nakapasok ulit after 2 days. Tapos medyo, yan, malakas siguro yung market natin. Nag-bounce siya dito sa malapit sa MA 100. Okay? So medyo balik ng konti yung galaw ng market, 6,600, 687.71 and meron tayo 0.31% na gain dito po sa mga big caps na stocks natin. Ayan. So pero ito yung mga pinakabida natin. So PXP, so nagsiling siya, 50% siya. Yung galaw niya, hindi naman biglaan eh. So nag-up siya, umaga, hindi siya yung nangunguna eh. Alam ko mga medyo, siguro mga mag-aalas 6, nag-start na pumitik si PXP natin. Tapos yun nga, dahan-dahan siya every 5 minutes yata, umakyat siya ng mga 5%. So umabot siya ng ceiling play natin. So pero net foreign sell siya, no? So nag-take profits yung nakabantay sa kanya, negative 1.87 million net foreign sell. Pero baka meron pa, baka may pop pa bukas yung galaw nito si PXP. So sumabay na rin si Inex kasi di ba dito mga oil exploration dito si Inex natin. O si ASEN na kaya siguro nag-trending din si ASEN natin, di ba last time bumibili siya ng shares nitong si Inex natin. So nag-up siya 46.65%. Ceiling din ba to? So meron siyang 293k net foreign sell pero wala dito yung mga foreigners natin, so mga locals. Pero yun nga siguro medyo hinog na talaga yung mga stocks natin kasi naghahanap na tayo ilang buwan na tayo naghahanap ng mga ceiling place and then suddenly nagkaroon nga tayo sa kanya. APX, ayan, kasama din yan, 2.79%. So, continuation ng kanyang breakout. Meron siyang 3.71 million net foreign buy dito sa market. TechW, ito matindi, 85.71%. Umabot pa nga ito ng di ba, 100% kanina, hopefully. Hindi ka nakabili doon sa ba't ng tuktok. Meron siyang 184.8k net foreign buy sa market natin. So ito si TechW, um, hindi siya kasama sa classification natin na magkakaroon ng ceiling, di ba? Kaya umabot siya ng 100% kanina sa kanyang galawan. So tignan natin, curious din ako sa galaw ng kanyang price action. Tapos si Atok Big Wedge, mga oil companies yata to, di ba? So 36.56%, meron siya 90.75k net foreign sell dito sa market, and si ASEN, medyo gumalaw nga ulit siya, meron siyang galaw na 2.8%. Net foreign sell naman siya ng 2.51 million. Ayan. So mukhang ceiling play na naman tong galawan natin. Hopefully hindi mang-trap lang itong mga to kasi kung may follow-up news yung mga oil exploration na yan, gagalaw yung mga stocks natin na yan. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin, as usual, pakibasa po maigi, sabi natin yung ating review is for education purposes lang po ito Huwag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market and due diligence lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga posts natin. Or kung gusto mo meron po tayong trading community. So join ka na lang po dyan. O kung nag-subscribe ka, maraming salamat po dun sa mga nag-subscribe dito sa channel natin. Double check na lang po yung ating mga trending stocks review, mga company reviews,
Sample trades natin sa market, bull run na ba? Basic indicators, technical analysis, yung ating mga risk management plus yung ating PSE stock market study. So medyo nag-pause yung yung galawan ng mga big caps natin, pero okay lang. May mga ceiling play, ibig sabihin may mga chances na yung mga tutulog natin na stocks o yung mga nag-uukay pa dyan, medyo bumelta ng konti yung kanilang galawan naman. And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games naman natin. Lakas pa rin yung ni Bitcoin, nasa 64K pa rin yung yung galawan natin sa kanya. Sa social media, follow po ako dito sa ating Facebook account. Ayan, so yan po yung official na Facebook account natin. Plus yung ating Palabi Trader na Facebook page para updated po sa mga posts. Bodega Peak, yung mga learnings natin sa local market dito sa US at saka dito sa cryptos. And Twitter, hanapin natin yung mga news natin for today. Andito ba si PXP? Okay, so summary muna. Panalo ang oil and mining o mining and oil natin 4.27%. So no doubt kasi puro ceiling yung galawan. Ang medyo nag-pullback is finance, negative 0.31, nagpo-pullback pa rin siya. At saka yung highest natin kahapon si property, negative 0.34%. Holding firms, yung mga big caps to, di ba? Medyo gumalaw din pala. Si SM yata to, no? Yung maganda yung galawan. Tapos recap, 6,000 6,687.71. So, very good. Meron tayong galaw ng 0.31%. Tapos, lumalaban tayo Nag-bounce tayo sa MA100. Ayan. So, ito na yung balita kay Bilyonaryo pala yung balita natin. Shares of Bilyonaryo, Manny B. Pangilinan led PXP hit the roof Wednesday amid speculation that the government have lifted a ban on oil and gas exploration in the disputed West Philippine Sea. Ayan, so pwede makapagpatayin na sila dyan para hindi mapaalis yung mga natin dyan, mamaya tayuan na naman ng ibang bansa. Okay, so ito yung galawan ni PXP natin, pati si DA Market online trading natin. So nakatutok din kanina sa galaw niya. Green Energy Holdings execute a consortium agreement for the development, operation, and maintenance of a mass transport system. Finance Chief Recto says can achieve 6% economic growth as well as revenues this year and does not have to wait too long to ease monetary policy. Ayan. So ito naman yung nagkakos ng lifting ng galaw ng majority ng mga big caps na stocks po natin, di ba? Yung ating interest rate cuts. So APXPX, yung malakas gumalaw kanina, ito na snapshot niya wala si PXP. So hindi nasama dito nagsiling na siguro to ng nag-post siya. Alco, ex-date, July 18. Ayan, bukas po yan. US shares, latest retail sales data. Up kagabi yung US market pero parang pullback tayo ngayon sa kanila. RCR, si Robinson nag-inject ulit ng assets dito nag-inject, laki 33.9 billion para dito kay RCR. Kaya nga naman si RCR nag-overbought na yung kanyang pinaka-price action. Maganda yung mga REITs. ECBC revises corporate name. Ito na naman tayo. Balit pangalan na naman. ECBC notified exchange in its corporate name to East Coast Vulcan Mining Corporation. So ano yan? ECMC from East Coast Vulcan Corporation will be reflected on July 23, 2024. So wala na ibang details. So kanina umaga, ang mga winners natin, okay, nauna, nagbabalik si Nickel kanina, Converge, pero nag-close din yata ng red si Converge natin si Wilcon, si Mondo Pure Gold. Pero hindi ito yung final na top notcher natin. SM to embark on fixed income investor meeting in Asia and Europe. OLHC, A-Flow Properties and the Land Bank of the Philippines signed a 2.4 loan agreement to establish a data center campus in Binyan. Okay, may project siya. Share buyback transaction, Robinsons, Costco, URC at saka si Ali. Meralco anticipates delay in deploying micro modular nuclear power plants by 2028. Tagal pa. XG, ano bang nag-green ba ulit to? Newly listed renewable energy companies. So shares rise by 1.79% to 1.71 pesos per share. Okay, tapos RCR, ayan. So overbought na yan si RCR natin. Del Monte, ayan, lugi na naman to. So meron siyang
seeking relief from creditor banks for 500 million in loans due within the next 12 months. Ayan. So bantayan niyo po ako, meron kayong Del Monte, Bloom Resource to get a new property boost, Soler North. Okay, so nagbabounce naman sa support si Bloom. Manila Water aims to complete its 577 million pipe-laying project by early 2025. Bilyar Camp plans to casino resorts. Ayan, mga bilyar stocks natin. RCR pa rin. Philippine says Mayor Goo has gone into hiding amid money laundering probe. Philippine senators and finance department join growing calls to ban online casinos. Okay, so medyo mainit pa rin yung mga online casino, yung mga Pogo. So watch out daw, Bloom, WPI, ito yung mga may Pogo, no? Bell, EG, Lotto, PLC, Plus, at saka Sibweb. Ayan. So baka sila yung maapektuhan, no? PLDT, bumalik na ba to after ng pullback? Okay, next. S&P 500, laging lakas dito sa closing ng US market. XG, Dibu, with 2% gain. Hand Resource IPO could beat with 12 billion. Metro Global on notice of delisting. Ano to? Anong sakto? Metro Global. Ayan. So check nyo po baka meron kayong stock na ganyan. Bibilis yata. Tapos yung galawan sa US market, lakas ng ano. Dow Jones naman yung ano, malakas for this week na trading natin. Ewan ko ngayon pero yung futures kasi medyo mapula. No change dito sa FHE natin. Ayan. So anyway, RCR, yan yun, yung mga news natin kapon. Okay, so yun po yung mga nakita natin na balita. Wala naman negative news. Good news para sa mga oil stocks, yung mga merong exploration. So mabubuhay na naman yung mga meron na naman usapan siguro kung ano na mga stocks na related sa oil exploration. Last time, nung puro balita nila nagpapalipad sa mga stocks na to. Anyway, good sa mga traders natin kasi meron tayo ulit babantayan ng mga high flyers na stock naman natin. Okay? So guys yung ating Patreon channel, patalastas po ulit. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. So double check mo na po yung ating Patreon channel naman. Ayan. So tingin tayo dito sa galawan sa market natin. So nag-bounce yung nag-bounce tayo dito sa sa MA100. So ibig sabihin strong or strong talaga kasi meron tayong net foreign buy na 715 million dito sa market. So 0.31 lang pero ito yung tinitignan ko lagi. So good catalyst yan para sumampan na tayo hopefully dito sa 6,700 kasi nagre-resist talaga siya dito sa bandang 6,700 or mga 673.30 na levels natin. So yun nga sabi natin maganda na. So, nagkakaroon ng trend yung market natin. Wala siyang higher low, no? So, tingnan natin kung August yung gagawa ng higher low formation nitong si PSE. Pero ngayon, nasa pa rin naman siya, nasa trend. So, parang yung trend natin dito last time. Medyo maaga siya sa ghost month nga natin. Okay, so breakout pa rin naman yung pinaka-status niya. And parang gusto nga niyang tingin ko lang gusto niya i-break tong 6-7. Lalo na pinapasukan niya kahit na medyo nagda-drop yung yung mga high flyers natin noong nakaraan, di ba, sina Ali. Nagkaroon ng mga drop kanina Pero pumapasok yung foreigners natin. Galing nila, no? So hindi umakit yung yung index natin, nandun lang, pero nakakapasok yung net foreign buy. Okay, so hindi marami silang pambili. Ayan. So okay yung RSI and then bullish din yung ating MACD formation. Ayan. So bullish tayo sa current position ng market. Okay, so sino yung mga winners sa big caps? Ito nga si SM. Halos makabalik na rin si SM. Si GGS wala pa rin. No? Sino pa? URC, okay, nakabalik na sa 118. No? Galing, nakabalik na sa URC. Tapos sino pa sa mga big caps? Wala na, no? Konti lang. Si AP, hindi naman kasama sa blue chips natin. JT Cap, so nagtatangka na lumaban. And ASN is 2.8%. Yan. Yung mga big caps natin. Yung mga losers, Ali, may konting drop, BDO, negative 0.29. GGS pa rin, wala. Nag-okay pa rin tayo dito. Negative 2.36 si Bloom, negative 1.29. Tagal ng bounce nito si Bloom natin. BPI, minus 0.4. Globe, nagpo-pullback si Globe, minus 1.3%. At saka si AC, minus 0.5%. Okay? So, doon naman sa winners sa market, TechW nga. Ayan.
Ang liit lang ng kandila pero 85% na pala yan. Ayan. So medyo nauntog siya dito kanina. Ano kasi ito, di ba? Mga, kalimutan ko na yung tawag dito sa shares natin. Pakipost nga po dito sa ano natin, sa comment section. Kasi ito mga shares na to, hindi siya yung katulad ng mga normal shares natin, di ba? Hindi siya kasama sa restriction um, ng mga ceiling. Kaya medyo lumalampas siya sa 50%. So ito nga nag-100% siya kanina. So grabe. Pero grabe din naman yung drop niya pala, no? Ang laki na rin pala yung drop niya simula dito sa support level natin is 71% na yung yung drop niya. Pero nakabawi na siya, no? Halos 50% na rin yung binalik nitong si Tech W natin. Mamaya silipin natin yan. Inex, winner din, no? Laki ng kandila. Ayan, ang dami nagtutulak. Nag-uunahan sa mga may oil exploration na stocks. So, siguro ang mga susunod na usapan yan, may magpo-post na, ito yung mga stocks na related sa oil exploration. Bukas, in-expect ko, lalabas yung mga yon. Tapos sa PX, ayan, may volume din siya. Laki din, no? 8%. Okay, nabuhay yung market. Tugs, walang volume. Ano tayo? BHI, nagka-volume siya. Boulevard Holdings 5%, APBI, Altos Property Ventures. Ito din 'di ba yung wala ding ceiling limit last time. Ayan si APBI tapos 4% yung galaw. Si Red Sea nabuhay din. Dalawang araw na gumagalaw. 3.8% CTS 80, 3%, ASEN 2.8, APX breakout nga siya. Medyo nauntog na siya. Dito, ayan, nabuhay si dito natin, no? 2.46%. Okay? So marami nagberde for today's trading. Bell, so nag-breakdown na si Bell dito, no? Medyo ramdam ko na nga rin nung few days dito kasi medyo dumidila yung yung candle natin pababa. Bright Kindle, nag-drop din siya. Nag 6.5, naglabasan sila doon sa mga sa mga penny stocks natin. Ionics, hindi pa tapos. Minus 6%. Sino pa? RCI. Bear dito kanina. Ayan. Nag-drop ulit. 4.59%. Si ABA 3%. Dahil bumabag sa GGS. 2% nga. Si Megabyte 2%. Drop. ATN 1.56. Nahirapan talaga si ATN natin. FCG 1.39. Lahat naglabasan. Napunta doon sa mga oil stocks natin. Hopefully meron pang galawan yung mga yan para buhay na buhay yung mga usapan natin dito sa markets naman natin. Okay? So yun po yung ating overall picture. Tapos sa US market, naku, yari na naman yung mga AI stocks natin dito. Nasdaq futures, negative 1.59. Dow futures, negative 0.31. S&P, negative 1.03%. So medyo malakas yung pullback. Hopefully mag-survive yung market natin bukas or umalis sila dito, pupunta sa Asian equities, di ba? Pwede rin naman. Kasi medyo pangit yan nasa pullback yung US market. Okay. So dito naman sa European markets, mapula din, no? Okay, nagpo-pullback din siya. Tapos dito sa Asian market mix, may mga red and then meron tayong mapula. Pero parang mas marami naman yung verde dito sa Asian markets po natin. Okay? So tingin tayo dito sa crypto. Ano ba? Boto daw si Donald Trump sa crypto kaya nagiging bullish. Okay, so 64K pa rin naman, malakas pa rin si crypto. 3.4K si Ethereum, pero ang humahataw dito, BNB 575, si XRP. So magwa $1 yata si XRP So nagano siya 12.26%. Marami yatang good news na lumalabas dito kaya XRP natin tapos ADA 3%. Bullish pa rin naman yung majority ng ng crypto. Puro verde pa rin yung nakikita naman natin sa kanila. Okay? So punta tayo dito sa mga individual na stocks. Dito tayo sa mga ceiling play. So yun nga, may balita with regards kay PXP, yung nabasa natin kanina. At saka meron dito pinost kanina sa Instagrams. Okay, so ang sinasabi dito, Malacanang has finally lifted moratorium on oil and natural exploration and Recto Reed Bank. So mabubuhay ulit yung ating mga oil stocks. And na-mention dito is PXP. Ayan. Pero ba't si TechW lumipad ng 100% kanina? Ayan. So kailangan daw natin ng additional na oil and gas exploration kasi yung Malapaya gas field natin is
malapit na ma-extinguish. Ayan. So, kailangan natin yan. Ayan. So, solid yung candle. Oh. So, ceiling tayo. Siyempre, yung mga ceiling play ang in-expect natin. Ang lagay ko lang yung support dito sa 4.11. Pero normally, after ng malakas na ganyan, may balita is may gap up. Hindi ko lang sure kung magsisiling siya ulit. Gagalaw siya and then kapag profit taking sila, Doji, few days, inverted Doji, few days, and then mag-upside ulit yung galaw niya kung patuloy na gagalaw yung news natin. Ayan. So, yun lang ay personal opinion ko lang naman. Kailangan ito kasi mga high risk na mga trades kasi nga speculative tayo, di ba? So, kasi nga naman kapag nakachamba sila na merong oil doon sa trinil nila na lugar, syempre, tiba-tiba yung may-ari na oil exploration companies natin. Okay? So, 50% ceiling play tayo. Okay, hanap lang tayo resistance. Sakaling magkaroon siya, mag-try siya na mag-pull back. Pero based dito sa galawan niya, mayroon siyang konti mga gaps dito, resistance, 5.10. Ayan, so yun po yung nakikita natin sa kanya. Hopefully tama tayo para tiba-tiba yung nakapasok kanina. So, syempre kasi, okay, tignan natin yung 5-minute chart, nakalimutan ko. Ayan, so pero nag-start tayo, opening pa lang siya, 9:30, nag 5% na yan yung galaw na yan. Tapos parang tigpa 5% siya every minute. Tapos yun nga, nag-ride siya. Nag-ride pala siya dito sa MA9 tapos dumiretso na siya pagdating ng 11. So after nun, sarado na tindahan. Ayan. So nagpa pala siya ng dyan, 14%. Pero kung titignan mo ng umaga, mga 5% lang siya, di ba? So anyway, hindi naman natin alam na magkakaroon po siya ng ceiling na galawan. So exciting to kasi bubuhayin yung market yung mga natutulog na traders natin, meron tayong babantayan ulit for the coming few days. Okay? Next, INEX. Alam ko meron ding oil exploration si INEX natin. Pero 'di ba last time ang sabi ni Ayala, dinadivest niya yung investment niya dito. Last time kasi nga papunta siya sa green energy doon kay ASEN. So anyway, madali siyang pitikin kasi nga wala siyang volume. Matagal na siyang walang volume. Natutulog lang siya. At ngayon is gumalaw siya. So hindi ko alam kung ceiling play din ba ang tawag dito sa kanya kasi umabot siya ng 46.65%. Grabe yung mga stocks natin. No? So speculation din siya. So kaya hindi siguro kaya ng technical analysis. So yung mga untog-untog, yun lang siguro yung pwede nating hanapin sa kanya. So 7.86. Ayan. Hopefully, hindi mang-ipit. Madalas mang-ipit tong si INEX natin. Okay. Pero mukhang kasama yata doon Pwede, no? Kasi meron siya mga oil exploration projects last time. Okay po. Next, APX. Ito ba si APX meron din siyang arm sa with regards sa oil exploration, di ba? So nakalimutan ko na yung mga dotted lines natin last time. Hanapin ko ulit 'yon. Meron tayong video diyan kung ano-ano yung mga nasa SC, di ba? Meron silang mga division, 170, 173. Ayan. So meron akong video na ginawa. Pwede niyo pong hanapin. Nandun po yung mga stocks natin. Tapos kung ano-ano yung mga sali-salibat na hawak nila na mga stocks naman. Marami din kasi, may mga oil exploration din kasi itong mga mining na companies natin Okay. So 4.2 yung ating pinaka-support sa kanya. And since 52 weeks high, ayan, so wala tayong magagawa kundi wala tayong makikita masyado na resistance pala. Pero parang meron medyo nag-resist kasi yung candle natin. Okay. So hanap tayo ng konti kasi pumitik naman siya. Ayan, meron siya dito sa 4.62. Ayan. Medyo nahirap ang makyat siya APX natin. Pero kung trend ang hanap natin, ito siguro, clone natin to. Ayan. Para makita natin. Ayan. So siguro ganyan yung trend na gustong puntahan ni APX naman. Kaya lang overbought na pala Ayan. Hinog na si APX natin. So nag-up siya ng 2.79% net foreign by 3.7 million. Pero noon pa man, di ba, medyo malakas na talaga yung trend nitong si APX naman natin. Ganda ng galaw niya. Okay. Overbought siya ng konti, pero may volume. So baka naman meron pa. So bullish yung RSI. Above po siya ng 50. And then yung ating MACD formation sa kanya is bullish din siya. Ayan. So tignan natin kung abot siya dito sa 4.6.
Pero kung puro mining and oil, usapan natin for the week, posible nga na gumalaw pa itong mga stocks natin. Next, TechW, yung walang ceiling natin na stocks. So, may balita din ba to? Wala, no? Tingin ko ano lang to, sumabay to sa pagpitik. Kasi nauna naman si ano kanina si PXP bago pinitik tong si, kung di ako nagkakamali saglit. Hanapin natin sa 5-minute chart kung kailan siya nag-umpisa. O gumagalaw na rin pala siya nung umaga, ano? Hanapin natin. Alauna, saglit. July 17. Ang bilis pala niya dito kanina, no? Mga 10 a.m. nag-start siya. Pero may pullback pa siya, oh. Nawala ng volume and then pinitik ulit siya sa closing natin. Okay, so wala tayong catalyst dito kay TechW. Basta ang alam ko lang, madali siyang pitikin kahit 2 million, nag-100% yung galaw natin sa kanya. So 85.71. Hanapin na lang natin resistance saka support. MA20, okay, yan yung pinakamatagal niyang support, pero kung pipitikin pa, wala siya kasing volume eh. Hopefully magka-volume bukas para umabot tayo dito sa 0.13. Pero currently, ang pinaka-resistance niya, kung isipin mo, MA20. Ayan. So, kailangan niya malampasan yan bago natin tignan tong 0.13. Pero laki, no? Grabe yung galaw ni TechW natin. Okay? Hopefully, hindi ceiling, hindi flooring yung mga next na galawan natin sa kanila. Okay po. So, kailangan ng volume ni TechW. AB, so Atok Big Wedge. Okay. Grabe din yung galawan. 36.56%. Ayan. So, anyway, ang masasabi ko na lang sa mga to, kung gumalaw tong mga to, talagang grabe, no? Pero pag nag-downtrend naman, grabe din. Ayan. So, yun na lang po yung mga i-consider mo. So, yung mga ginuguhit ko dito is based lang sa mga previous support and resistance. Mahirap mag-speculate, sabi natin. Kasi minsan, wala yung volume. So, 3 million lang kasi. So, 36.56% and 90.7K net foreign sell naman si Atok Big Wedge. Ayan. So, medyo kulang din ako sa information kung bakit pumitik to, maliban sa alam ko, related din to last time sa mga oil exploration na stocks natin. Okay? Next, si ASEN. Dami na naman natin babantay na stocks. So, lumalaban pa rin si ASEN. Ayan. So, sideways pa rin naman lagyan natin na support at saka resistance kasi hindi siya makagalaw, hindi siya maka-breakout. Pero nagtatry naman siya na mag-breakout ng galawan. Ayan, so nag-dividends na pala siya. 1%, 1.03%. So mukhang bullish ulit yung itsura ng RSI. So nagtatry siyang mag-breakout sa 50 o nasa 51 na siya. Pero hindi pa masyadong obvious yung galaw ng MACD. Medyo flat pa rin. Nagtatry siya umangat ng konti pero flat pa rin yung pinaka-MACD formation naman natin. Okay? So anyway, good news. 2.8% and negative 2.51 million naman. Ayan. So habang nagtatry maging bullish ng ating mga big caps, so lumalabas na naman yung mga traders natin. Mukhang magiging exciting na naman yung next 2 weeks natin bago natin maramdaman siguro yung epekto ng ghost month naman. Okay po. So yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palab Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. And Crypto ko to, Facebook account. Follow mo na lang po, Facebook page, yung ating Bodega Peak, yung ating Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.